Sa lahat po na nagtatanong sa atin, no, tungkol po sa kay Dato Adlaw, kung kulto po ba siya or ano, ngayon po nandito tayo. Marami po nga nagtatanong sa atin, guys, tungkol po sa kapangyarihan po daw ni Dato Adlaw, kung totoo po ba na mayroon kapangyarihan po siya na hangin at tubig at lupa, hangin. Kaya itatanong po natin, guys, sa ating kaibigan. Parang medyo katatawanan po ito dahil po ay parang nasa GME ba yung salida nga Encantadja, kaibigan. Ay si tatay, tay, marami po nga natatakot po dahil po sa grupong ito, dahil pati yung mga pulis, no, sinita na po nila. Mayroon po tayo mga kaibigan na nakapanood sa viral na mga video tungkol po kay Dato Adlaw. Ano po ba ang masasabi po natin at maipaabot, kasi marami po nga natatakot ngayon. Baka po ay totoo po yung sinasabi niya na mayroon po siyang kapangyarihan na hangin at tubig at lupa at apoy. Totoo po ba yan, tay? Kung kayo po yung tatanungin ko. Naku po, ito na po ang ipinapaabot ng ating kaibigan, guys, no? Yung sinasabi po ninyo na kapangyarihan na nasa kay Dato Adlaw, sabi ng ating kaibigan Piki, huwag kayong matakot dyan at huwag kayong magtiwala na mayroon po siyang kapangyarihan. Imahinasyon lang daw yan, sabi ng ating kaibigan. Tay, sinabi po niya, kasi marami nagtatanong sa atin, bakit po niya napasunod yung mga tao, tapos sobra daw tapang po yung grupong ito, kasi po yung mga tindahan po doon pinapadlakan po niya, kaya tinatawag na po siya ngayon ng padlakboy. Ano po pa talaga, tay? Wala po ba siyang kapangyarihan? Ayay ka. Ito po ang tunay na sinasabi ng ating kaibigan, no? Wala po siyang kapangyarihan na gaya yung binabanggit niya na apat na anong tawag dyan. Basta mayroon na nakita si kaibigan na may dala po siyang mga agod-agod, bertud, no? Pero hindi naman po yan magagamit niya, at saka hindi naman po totally na yung agimat po niya sa kanyang katawan ay nakapagbigay sa kanya ng lakas. Hindi, tatablan at tatablan pa rin yan kapag anong gagawin po ng mga otoridad natin dyan, no? Kaya wag po kayong matakot, kasi imahinasyon lang po niya, at saka kung mayroon naman siyang mga kargada po ngayon ay hindi po yan totoong mabisa sa kanyang katawan dahil po sa pinagagawa niya. Kaya pala, tay, matapang po siya. Kaya pala siya matapang, guys, dahil po mayroon silang mga gamit na mga agimat din, no? Pero ito ang ipapaabot ng ating kaibigan. Nanawagan si tatay, no, sa lahat po ng mga makapanood nito, lalo na yung taga Surigao, huwag kayong matakot. Walang kapangyarihan yan. Kung mayroon man siyang bertud na dala o dyan o ano man yan na agimat, huwag kayong matakot yan. Yun po ang totoo. Kasi kapag kayo ay naniniwala o nagtitiwala kayo dyan sa sinasabi po niya na kapangyarihan na taglay po niya ngayon, tubig, sabi niya, hindi yan totoo, no? Panlilin lang yan. Kung malin lang kayo, pwede kayong maging member po doon. Kaya ito po ang tunay na ipapaabot ni kaibigan, na huwag kayong maniniwala sa kanyang imahinasyon ngayon. Gumawa lang sila ng ganyan na mga gawain para sumikat. Kasi alam mo, tay, mga vlogger din pala sila. Oo, sinabi ng ating kaibigan na yung ginawa po nila, nagpa-viral para masundan, kasi nang makita nila na kumikita yung mga vlogger dito sa social media, lalo na pag nagpapansin ka sa mga tao, yun ang habol nila dito, guys, no? Makapag-vlog, sumikat,
gamit sa kanilang sariling naabot na pag-iisip kung ano man ang kanilang ipinapaabot sa mga tao, lalo na po yung ipinaglaban po daw nila yung ancestral domain, no, IFRA, anong tawag dito. Sa totoo lang guys, ang malaking may karapatan, no, NCIP, yun po. Hindi po yung mga tao na gumawa ng sarili nilang mundo. Ito po ang pagkatandaan natin. Dapat hindi po kayo umanid dyan. Baka dumami sila, makapagbigay ito ng hindi maganda po. Lalo na dyan sa Surigao ngayon, no? Marami po siyang marami siyang nasisiraan ba? Maraming nadamay dire sa mga, lalo na po yung mga dato ng mga lumad, yung mga IPs ng mga dato. Nadadamay po niya sa kanyang ginagawang kabulastugan. Sa tingin po niyo tayo, ano po ba talaga ang payo natin sa mga otoridad ngayon para po ay maano natin, no? Para hindi po makapagpatuloy sa ginagawa po nila na panlililang sa tao, no? Dinala pa nila yung ngalan po ng Diyos. Laliman ka na, gibalhin na ang birthday, ang natawhan, no? Bisag December 25 ang ingon sa uban. Karon iyaha, lahi po iyaha, October 1 naman. Di panglilin lang po yan eh. Oo, kaya yung mga tao na ganyan, no, porkit apil na siya kanang yutaa sa ancestral domain, ilahan ng pinanindigan, no, na mayroon po silang karapatan na ipinaglaban po yung nasa kanilang isipan. Kaya marami siguro yung mga membro nila po ngayon tay. Oo, nagla-live nga, grabe. Ito po yung sabi ng ating kaibigan guys, naghahabol ng Diyos yan sila. Nang makita nila na kumikita yung vlogger, ito po yung ginagawa nila, no? At saka ipinapaabot po nila yung pangliligaw ba, panlilinlang sa tao. Kaya dapat wag po kayong pamimber dyan kasi po baka po ay maisali kayo. Ang maganda na po daw dito, sabi ng ating kaibigan, hanggat hindi pa dumami yan, no, kasuhan, tugisin ng mga otoridad para hindi po pamarisa ng iba. Kasi gusto siguro niya na tumulad kay Aguila, oh. Yung bago yung priso na. Maraming salamat tay. Ito lang pagkatandaan natin, no. Walang tao na may kapangyarihan na ganyan, no? Kahit anong taglay mo dyan, kung ginagamit mo ng hindi maganda, isang bala lang yan guys, tatablan at tatablan din sila, no? Kaya huwag kayong maniwala na totoo yung kanyang kapangyarihan. Tingnan po ninyo, maraming mga tao na disturbo niya, lalo yung nagbi-business po doon sa Surigao ngayon. Siya po yung nakapagbigay po ng kahihiyan sa mga IPs, no, indigenous people. Siya, dahil gumagawa po siya, lalo na yung mga dato ng mga tribal, nadamay po niya sa kanyang ginagawang kahambugan.